saw the video, Karen, bigla talaga akong natakot. At talagang natakot ako. Biro mo, during the wake of my father, makaka-receive ako ng ganong threat na nagdadalamhati pa kami, tapos may ganon, parang doble na yung aking takot at yung aking pangamba. So, I was afraid talaga, Karen, when I saw that video. Well, during his presidency, Karen, maybe pwede niyang sabihin yan. Pero hindi na siya presidente ngayon. He is not anymore immune to suit. Kaya talagang kahit na anong pagtatanggol ng kanyang mga supporter, yung mga kanyang mga follower, ay this is extreme at sobra na ito. Talagang culture of impunity. And hindi niya pwedeng gawin yan, Karen, to any person. Diba? Kung nasasabi niya yan sa akin na merong katungkulan sa gobyerno, ay what more sa mga maliliit na tao. Kaya ang talaga, Karen, we are resolved to file a case. At ito nga ay naasikaso na ng mga abogado na nag-volunteer for the case, Karen. So they said it is grave threat. Yun ang file natin sa Quezon City. Yes, tingin natin, Karen, although this is the first time siguro na madedemanda yung former president. At siguro wala pang ibang nagdemanda kahit na yung mga ginawa niya sa Davao, walang nagdemanda sa kanya. Pero ito, Karen, kailangan na natin, it has to stop. Kailangan niya nang tumigil sa mga pag-threat, doon sa sinasabi niyang pagpatay, etc. So hindi niya pwedeng gawin yan sa kahit na kaninong mamamayan. Okay? Lalo-lalo na kami, ginagawa lang namin yung katungkulan namin sa Kongreso. Diba? Wala naman kaming ginagawang masama at it is our obligation to look for to scrutinize yung mga budget sa Kongreso or sa budget ng 2024. Yes, Karen, I am optimistic, no. Tingin ko naman very firm ang House of Representative leadership to remove etong confidential fund ng OVP and DepEd. So, hindi lang po ako sigurado pagdating sa Senate and the BICAM kasi alam mo naman, Karen, during the past budget hearing, up to the last second, meron talagang negotiation pa yan para maibalik yung mga pondo na tinanggal, or dinagdag ng House of Representatives. So, kailangan pa nating magbantay. So, hindi ako sure kung kung talagang tatanggalin yan, kagaya ng ginawa ng House of Representatives. So, tingin natin, Karen, talagang ito ay partial victory for the Filipino people, itong pagtatanggal ng confidential fund. At nakita talaga ng marami ng ating mga kasamahan sa Kongreso na talagang dapat ilagay ito doon sa dapat na paglagyang pondo. Yes, talagang Karen, nag-double or nag-triple mula nung 2016 to 2022. In 2019 to 2022, talagang 460 million yon every year. So nadoble ito mula nung panahon na naging mayor si dating presidente Duterte. So we are wondering bakit ganito kalaki? Dahil sinasabi pa nga sa Davao City na peaceful, orderly, wala nang problema sa insurgency, etc. Pero bakit gano'n yung trend ng confidential fund? And nagtataka kami, Karen, alam naman natin itong confidential fund is in cash na ibinibigay. Cash ito na ibinibigay sa head of agency. So we wonder if really the city of Davao, itong kanilang confidential fund were properly audited. Yes, tama, Karen. In cash ito lahat ng mga confidential fund kasi nga by the nature of the fund at saka yung nasa guidelines. Dito sa mga LGU, it should not exceed 30% of their peace program o yung tinatawag nilang POP. Dapat hindi ito mag-exceed dun sa POP at dapat meron talaga itong program na paggagamitan ng confidential funds. So nagtaka tayo kasi may mga times na during that period mas malaki pa yung confidential fund sa budget sa education tsaka dun sa health. So yun yung very controversial doon at nagtataka tayo at
At with this resolution, actually kami Karen na nag-file nitong resolution na to para imbestigan. This would bring out sa lahat ng mga LGU ng common law or magkaroon talaga ng law on how to use the confidential fund. Nagkataon lang na ginamit natin itong Davao City kasi kakaiba talaga yung trend nung budgeting ng Davao City when it comes to confidential fund. Pero I'm sure na pagdating ng panahon na ma-hear ito, magkakaroon na ng guidelines in all LGUs.